Praise the Lord, hallelujah, at salamat sa ating Panginoon sa tagpong ito. At binabati ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa, kay Pastora Christy at kay Ma'am Chen ng Doropate Parian. Mga kapatid, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa tagpong ito. Narito po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga nagagawang mga kasalanan. Lihiman, hayag, sinadyaw, hindi ang aming mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoong Hesus, balutan niyo po kami ng iyong banal na dugo upang walang magawa ang kaaway sa aming buhay, lalong higit sa tagpong ito sa pag-aaral namin ng iyong mga banal at makapangyarihan salita. Panginoon, nawa ang lahat ng aming mga mapag-aaralan ay tumimo sa aming puso't isip na hindi lang namin basta marinig, mabasa o mapag-aralan. Nawa ito ay makita po sa aming buhay, Panginoon, na totoong kami ay binago mo, Panginoon, na ang salita mo ay buhay. Ang salita mo ay makapangyarihan, Panginoon. Panginoon, narito po ako nagpapakumbaba, humihingi ng kaalaman, karunungan mula sa iyong kapangyarihan. Tulungan niyo po ako, Panginoon, hindi ko po kaya na maghayag ng iyong mga banal na salita kapag hindi mo ako sasamahan. Dalangin ko, Panginoon, sa tagpong ito, kayo po ang mataas sa aking buhay na sa oras na ako'y naghahayag ng iyong mga banal na salita. Katuwiran mo lamang ang mahayag, Panginoon. Kaalaman mo, Panginoon, ang mahayag. Karunungan mo, Panginoon, ang mangusap sa aming mga puso, lalong higit sa aming mga espiritu. Dalangin namin, Panginoon, na palagi niyo po kaming uhawi ng iyong presensya upang kalooban mo ang mangyari sa aming buhay, Panginoon. Nawa, Lord, palagi ka namin sambahin sa espiritu at katotohanan. Dahil ito, Panginoon, ang iyong nais. Maging sa aking mga kapatiran na makikinig, Panginoon, sa daily devotion na ito. Nawa, Panginoon, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya't ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin ng katagumpayan na may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa palaging pagsama ng banal na Espiritu, in Jesus' name, Amen. Praise the Lord. At mga kapatid, tayo po yung mag-aral na ng banal na salita ng ating Panginoon. Magsipagbukas po kayo sa akin sa Genesis 37, 1 hanggang 36 po. Hallelujah. Si Jose ang kanyang mga kapatid. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa lupaing tinirhan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayang ng sambahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama. Ang mga anak ni na Bilha at Selpa na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niyang ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinusumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanyang ama, kinamumuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisamahang mabuti. Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito'y ikunuwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binikis. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin maghahari ka sa amin?" Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose.
Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganitong nakita. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ina, mga kapatid, ay yuyuko sa harapan mo. Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip namang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan, pagkatapos bumalik ka agad at nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung saan at kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan." Sagot niya, "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, Umalis na sila at nang madinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, Huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon." Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may mga kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating mga laman at dugo ng ating mga dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga ngalakal sa Medianita, iniahaw nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismaelita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. Ang sabi ng ama, "Kanya nga ito."
Pinatay ng mabangis na hayop ang aking anak. Pihong pinagluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng kanyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimigati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantalang pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Medianita kay Polipar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Amen. Praise the Lord. Ito po ang kasaysayan ng buhay ni Jose nang siya mawalay sa kanyang mga anak. Tunay na kung tayo man ang nasa kalalagayan ni Jose, nakakalungkot po. Pero napansin po natin si Jose ay hindi man lang, hindi po natin nakita na nagalit si Jose sa kanyang mga kapatid sa ginawa niya. Kaya po ang pinagmulan po ng galit ng kanyang mga kapatid kay Jose dahil siya nga po ay paborito ni Jacob o ni Israel. At dito nga po sa tagpong ito na mas mahal ni Israel si Jacob kaysa ibang mga anak sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Amen. Pansin po natin dito na yung sabihin po natin na favoritism, naging favorite po si Jose ng kanyang ama na si Jacob o ni Israel. At yun po ang kinainggit at nagselos ang kanyang mga kapatid sa kanya hanggang sa nanaginip nga po si Jose ng ganito. Minsan nanaginip si Jose at lalong namuhi ang kanyang mga kapatid niya, ang kanyang mga kapatid, nang ito'y ikinuwento niya sa kanya. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibikis ng trigo. Tumayo ang aking ibinikis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga ibinikis. So, ang kahulugan ng panaginip ni Jose ay yung kanyang trigo ay tumayo din at yumuko naman. Nagbigay galang ang mga trigong ibinikis ng kanyang mga kapatid. So, ibig sabihin na mas mataas, may karangalan, sumasamba ang ginawa ni Jose o parang ang dating ay sasambahin si Jose ng kanyang mga kapatid kaya't nagalit ito sa kanila. Amen. Yan po ang naging unang panaginip ni Jose. At nasundan pa po yun ng panaginip na sa verse 9 po, na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. So nagalit din ang kanyang ama sa kanya dahil medyo kakaiba nga po ang panaginip ni Jose. Nung dati po kasi kapag nangungusap ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panaginip at ang panaginip na iyon ay may kahulugan po talaga. Amen. Mga kapatid, sa pamamagitan po kasi ng ating mga panaginip, doon nangungusap ang ating Panginoon. Pero dapat meron din kasing mga panaginip na baliwala lang, parang normal lang. Pero may mga panaginip po talaga na mula sa ating Panginoon. At yung mga panaginip pong iyon ay posibleng mangyari sa hinaharap o talagang mangyayari sa hinaharap. At ito nga po ang panaginip ni Jose. At kung ating pong pag-aaralan sa mga susunod na kabanata ay makikilala natin kung paano itinaas at iniangat ng Diyos ang buhay ni Jose at ang lahat ng mga panaginip niya ay nagkatotoo. Amen.
At mga kapatid, kahit ang kanyang ama nga po ay nagalit din sa kanya. At dito nga po sa tagpo na ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Dito na po nagtuloy-tuloy yung buhay ni Jose at dito rin sa Ehipto naganap yung sinasabing panaginip niya. At matutunghayan po natin sa mga susunod na pag-aaralan natin na nakakatuwa talaga ang nangyari sa buhay ni Jose dahil sa ginawa ng kanyang mga kapatid sa inggit, sa galit, ay hindi maganda ang kanilang ginawa talaga kay Jose. Ngunit, sabi nga po na kapag tayo ibinababa ng tao, itataas tayo ng Diyos na kapag tayo sinasalbahe, wag tayong gaganti. Sabi nga ng ating Panginoon, nasusulat na kapag binato ka ng tinapay, kapag binato ka ng bato, ay batuhin mo ng tinapay. So, ibig sabihin na kapag ikaw ay ginawa ng masama, wag mo na uling gagawa ng masama. Dahil parehas lang kayo ang gawin mo. Kung ginawang ka ng masama, ay balkan mo ng mabuti. At ang Diyos ang magpapala sa atin kapag nagawa natin yan. Amen. Dahil mga kapatid, kaya ako nasasabi ito at ito totoo din naman talaga dahil ito ay naranasan namin. Amen. Tunay na mabuti ang Diyos na kapag ikaw ay ibinababa ng tao, pabayaan mo lang sila at ang Diyos ang magtatanggol sa atin. At higit pa sa inaasahan ang ating makukuha kapag naunawaan natin ang nais ng ating Panginoon na katulad ni Jose na hindi siya, wala sa talatang ito, hindi po natin nakita na siya ay lumaban. Mga kapatid, ipaparaphrase ko na lamang po dahil nabasa na rin po natin na at si Jose nga po ay inihulog sa balon. Meron isa siyang kapatid na nag-aalala din na wag natin siyang patayin, bagkus ipagbenta na lamang natin. Dahil ang sabi nga po ng isang kapatid na si Ruben, narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag natin patayin, wag natin siyang pagbuhatan ng kamay, ihulog na lamang natin sa balon. So ang nais ni Ruben na pagaanin yung gagawin kay Jose na wag na lamang natin siyang patayin dahil kapatid nga natin siya. Amen. Minsan may mga kapatid na mabubuti at meron din namang mga kapatid na masyadong marahas sa mga kapatid. Amen. Totoo naman po talaga yun nangyayari kahit sa hanggang ngayon, sa panahon natin ngayon. At ang sabi nga din po ng isa niyang kapatid na si Judah, sabi ni Judah sa kanilang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismaelita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating mga laman at dugo ng ating mga dugo. At sila nga'y nagkasundo. Amen. Isa pa tong si Judah na meron din siyang pagmamahal sa kanyang kapatid na ayaw, bagamat nandun yung kasamaan, ayaw din naman niya na mamatay ang kanyang kapatid. Ang sabi nga niya, siya ay laman ng ating laman at dugo ng ating mga dugo. So kapatid nga na bilang isang kapatid, masakit pa rin sa kanya kung papatayin nila yung kanyang kapatid na si Jose. At si Ruben nga po at si Judah ay sa tagpong ito ay nagkaroon din naman ng ambag na para hindi mamatay nga si Ruben at ipinagbenta na nga lang si Jose sa mga negosyante nung panahong iyon dahil may dumaan nga pong Ismaelitang mula sa Gilead at ito ay papunta sa Ehipto. Ang mga dala nila ay mga pabango. So ibig sabihin sila ay mga negosyante at nung nakita nga po nila ang mga negosyanteng ito, iniahon ang kanilang kapatid na si Jose at ipinagbenta nga at kaya po si Jose ay nakarating sa Ehipto na pinamumunuan ni Potiphar. At
upang mapagtakpan ang ginawa nila sa kanilang kapatid na si Jose dahil umuwi na nga po sila sa bahay. Yun nga pong ginawang damit ng kanyang ama kay Jose, para kay Jose ay hinubad nila at nagpatay nga po sila ng hayop at yung dugo ng hayop ay doon inilublob yung hinubad na damit ni Jose upang magmukha nga pong nilapa ng mababangis na hayop si Jose upang ganun ang palabasin nila sa kanyang ama na si Jacob o si Israel. At yun na nga po, nagdalamhati ang kanyang ama. Ang sabi nga po ng kanyang ama, kanya nga ang damit na ito at marahil ay nagkaluray-luray ang kanyang katawan dahil sa mababangis na hayop. At nakilala niya yung damit na yon dahil yun ay yung damit na ginawa niya at isa sa dahilan din kaya nagselos ang kanyang mga kapatid. Ang sabi nga po sa tagpong ito, sabi po dito, nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang samahal ninyong anak. Pansin po natin ang sabi, tingnan nga ninyo kung ito nga ay samahal ninyong anak. So, ibig sabihin na naandun nga talaga yung pagseselos kay Jose. Amen. Sa sobrang pagdadalamhati ni Jacob o ni Israel, ang sabi niya mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Ganun po kasakit sa kalooban ni Jacob o ni Israel ang nangyari yung sa kwento ng kanyang mga anak na Swail na nainggit kay Jose na ipinagbenta siya. Naniwala siya sa mga kwento ng mga ito, ngunit hindi naman talaga yun ang nangyari. Amen. Sa mga susunod nga pong kabanata, napakaganda po ng buhay ni Jose. Naging maayos po ang kanyang buhay na totoo nga po na kapag ikaw ay idinadaw ng tao, iaangat ka ng Diyos. Amen. Yan po ang isa sa napakagandang katuruan ngayon ng ating Panginoon na at mapapansin din po natin dito na kahit sinalbahe siya ng kanyang mga kapatid sa talata pong ito, wala po tayong masamang narinig o sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at nakaka-bless din naman po dahil kay Ruben at kay Judah na meron din naman mga kapatid si Jose na mabubuti ang kalooban na bagkus na andun yung kaunting kasamaan na nakikiayon sila, nakikisama sa mga kapatid niya, pero naandun pa rin yung conviction na wag natin patayin si Jose, bagkus ipagbili na lamang natin. Mayroon pa sinabi pa nga ni Judah na siya ay laman ng ating laman at dugo ng ating mga dugo. Kaya't hindi na dapat natin siyang patayin. Amen. At si Ruben nga po, nung nakitang wala na sa balon si Jose, siya ay nagpunit ng damit at nalungkot ng todo. Yan po ang kwento ni Jose bago siya ipagbili sa mga Ehipto. Amen. Sa Diyos po ang papuri mga kapatid, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Hesus, Ama, Banal na Espiritu, maraming salamat po sa aming mga napag-aralan, Panginoon, sa buhay ni Jose, Panginoon, na bagamat siya ay nagawa ng masama ng kanyang mga kapatid, ni hindi po namin nakita na siya ay nagalit at lumaban sa kanila. Panginoon, nawa magkaroon din kami ng gantong espiritu, gantong karakter, Panginoon, na nagiging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, na sa oras na kami palaging inaapi na huwag po kaming lumaban, bagkus kayo po ang lalaban sa amin. Dahil sinabi niyo po yan, Panginoon, kahit naniniwala kami at nananampalataya na kung kami man po ay dumaan sa mga ganong sitwasyon katulad ni Jose, ay ganun din po ang aming gagawin at tunay na pagtatagumpayin mo kami sa huling araw ng aming buhay, Panginoon. Iba po ang plano mo kaysa plano namin, Panginoon, na mas mabuti, mas the best, mas sa ikabubuti ng aming kinabukasan ng mga plano mo.
hindi sa aming ikasasama. Maraming salamat po, Panginoon, sa binigay mong katuruan na ito, Panginoon, maging sa aking mga kapatiran na mga nakakinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na palagi mong dinggin ang aming mga dasal, ang aming mga panalangin, nawa, Lord, sa tuwing lalapit kami, nawa, Lord, ang aming mga puso ay walang bahid ng anumang karumihan o kasamaan, dahil ito ay isa sa kinasusukloman mo, Panginoon, ng mga pag-uugali namin, Panginoon. Kaya't dalangin po namin, Panginoon, na linisin niyo po palagi kami ng iyong banal na dugo upang wala nang magawa pa ang mga kasalanan sa aming buhay. Ang mga gawa ng kaaway ay hindi na makapasok sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa pagsama niyo sa amin sa tagpong ito at sa mga susunod pang daily devotion. Panginoon, tunay na kayo po ay mabuti sa amin. Kayo po ay hindi nagbabago, tapat, na dumanas man kami ng mga pagsubok, mga problema, nagtatagumpay kami, Panginoon, dahil sinasamahan niyo po kami, Panginoon, na kapag kami lugmok na, hirap na, tinutulungan mo kami, Panginoon, na sa oras na sasabihin namin, Panginoon, na hindi na namin kaya, ikaw na ang bahala, na ikaw ay tumutugon sa aming mga dasal. Kaya't dalangin ko, Panginoon, na sa oras kami mananalangin na malinis palagi ang aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sa mga answer prayer, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng mga pagsubok. Dito po kami nagiging malakas. Panginoon, dinadalangin ko po ang aking mga kapatiran sa Doropate Lamesa. Tulungan niyo po ang bawat isa. Palakasin niyo po, Panginoon. Bigyan niyo po ng kauhawan sa iyong mga banal na salita upang mapagtagumpayan ang mga gawa ng kaaway, na wala nang magawa pa ang kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming tagapangunan, si Pastora Christy, sa kanyang asawa at sa kanyang mga anak. Panginoon, alam mo ang dalangin ng kanilang mga puso, kaya't naniniwala ako at nananampalataya na tinugon mo na ang kanyang mga dasal. Marcos 11:24, at maging sa aking mga kapatiran na mga kaagapay, katulong ng aming pastorang ito, kay Elder Wilma, dalangin ko, Panginoon, ang ano man ang kanyang mga gagawin, ito ay magkakaroon din ng katagumpayan, at ang aming mga kasamahan pa na hindi ko man banggitin ang kanilang mga pangalan. You are all-knowing God. Alam mo, dalangin lahat ng puso namin, Panginoon, sa Doropate Lamesa, bata, mga kababaihan, kalalakihan, at mga senior citizen. Dalangin ko, Panginoon, ang pag-iingat niyo palagi sa kanila, sa amin, ang lahat ng mga pangangailangan nila, financial, physical, at spiritual na pangangailangan. Naniniwala ako at nananampalataya. Marcos 11:24, ito ay yung tinugunan. At maraming salamat po muli, Panginoon. Ito po aking samot dalangin na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, at sa palaging pagsama ng Banal na Espiritu. In Jesus' name, Amen. God bless us all, mga kapatid. Patuloy nating tutukan ang gawain para sa ating Panginoon. Tayo din ang makikinabang nito. Amen.